Magandang araw mga bata! Kamusta naman po ang araw ninyo? Mabuti kung ganon. Sa nakaraang aralin, natutunan natin ang kinalalagyan ng Pilipinas sa Asya at mundo. At sa nakaraang aralin, natutunan din natin ang relatibong lokasyon nito gamit ang pangunahing at pangalawang direksyon. Bilang isang bansa, ang Pilipinas ay may sariling teritoryo. Ngunit hanggang saan ba ang teritoryo ng Pilipinas? Gaano ito kalawak at paano nasusukat ang distansya at layo ng mga lugar sa bansa? At iyan ang mga katanungang ating sasagutin ngayong araw na ito. At kung handa na kayo, tara na at tuklasin na natin. Atin munang sagutan ang paunang pagsusulit. Batay sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mapa ng mundo, buuin ang pahayag sa pamamagitan ng pagpili sa pinakaangkop na salita o mga salitang bubuo sa pahayag. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong papel. Natapos mo na bang sagutan? Magaling kung ganon. Ngayon naman, balikan natin ang mga pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Sagutan ninyo ang balik-tanaw. Iguhit sapat lang ang araw pataas kung sa gawing hilaga, araw pa kanan kung sa silangan, araw pababa kung sa timog at araw pa kaliwa kung sa kanluran ng Pilipinas makikita ang mga lugar o bansa na nasa ibaba. Magaling kung ito ay natapos mo ng sagutan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin. Ang Pilipinas ay bahagi ng timog silangan ng Asya. Ngunit gaano ba kalawak ang teritoryo ng Pilipinas? At hanggang saan ang hangganan ng bansa? Bilang isang bata, mahalagang malaman mo ang teritoryo ng bansang Pilipinas. Dahil ang teritoryo ng bansa ang siyang nagpapahiwatig na may kakayahang manirahan at mamuno ang tao. Higit sa lahat, ang teritoryo ng bansa ang siyang nagbibigay sa atin ng karapatan na maging malaya sa mananakop na mga dayuhan. Ngunit ano ba ang teritoryo? Ang teritoryo ay karaniwang tinutukoy bilang isang pagmamay-ari ng nasasakupan. Ito ay tumutukoy sa lupaing tinitirhan. Ito rin ay pinagkukunan ng mga likas na yaman na kailangan at magagamit ng mga mamamayan na naninirahan sa nasasakupan. Ang Pilipinas ay may tinatawag na pambansang teritoryo. Batay ito sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng 1987 na nagsasabing ang lahat ng mga pulo, kalupaan, katubigan, at himpapawirin. Kasama dito ang dagat teritorial, ang ilalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular, at iba pang pook submarina nito. Kasama din dito ang dagat at karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak ng dimensyon ay bahagi ng panloob na dagat at karagatang Pilipinas.
Kung titignan natin ang mapa, ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya at humigit kumulang sa 1,000 kilometro ang layo ng Pilipinas kumpara sa laki ng kontinenteng Asya at napapaligiran ito ng Taiwan, China at Japan sa hilaga, Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand sa kanluran at Indonesia sa timog. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na naglalaman ng humigit kumulang 7,641 na mga pulo na may kabuuang lawak na 300,000 kilometro kwadrado. At ang sukat ng haba mula sa hilaga patimog ay umaabot ng 1,851 kilometro. Ang lawak naman nito mula sa kanluran, pasilangan ay umaabot ng 1,107 kilometro. Ang bahaging dagat nito ay may sukat na 438,957 na milya kwadrado. At ang 70% ng Pilipinas ay binubuo ng Luzon at Mindanao. At kung titignan natin sa mapa, ang Pilipinas ay mas malaki kaysa Great Britain. Halos magkasing laki naman ang Pilipinas at bansang Italy. Kaya kung ikaw ay sasakay ng eroplano mula Batanes hanggang Sulu, malalaman mo na rin ang distansya ng Denmark papuntang Italy. Hindi dambuhala ang Pilipinas at hindi rin naman ito katipid. At dahil kalat-kalat ang mga isla natin, ay malawak rin ang teritoryong nasasakupan nito. Maraming teritoryo ng Pilipinas ang inangkin ng mga karatig bansa nito. Ito ay bunga ng pagkakaroon ng overlap sa mga teritoryo. Ang mga sumusunod ay mga teritoryong inangkin o inaangkin ng ibang bansa. Gaya ng Benham Rice o Talampas ng Benham. Ito ay isang rehiyong nakalubog sa tubig at patay na bulkanikong gulod. Ito ay matatagpuan sa dagat Pilipinas sa tinatayang 250 kilometro silangan ng hilagang baybayin ng Dinatige, Isabela. Matatagpuan ang Talampas Benham sa loob ng CBF at inaakala na ang saligang ito ay isang maliit na kontinente. May mga pang-agham na pagsisiyasat na ginawa sa anyong ito upang pag-aralan ang kalikasan nito at ang kanyang epekto sa tektonikong paglubog nito. Kabilang dito ang naging epekto nito sa lindol sa Luzon noong 1990. Inangkin ng Pilipinas ang lugar na ito maging ang kanyang bahagi ng continental shelf at siyang naghain ng pag-aangkin sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. Ito rin ay malapit sa bahaging Aurora at pinaniniwala ang maraming mineral sa nasabing talampas. Ang isa pa ay Spratly Islands o Kalayaan Group of Islands. Ito ay isang kapuluan na nagtataglay ng mahigit kumulang 100 maliliit na pulo na nasa dagat timog China. Hindi alam at pinagtatalunan ang hangganan ng kapuluan. Bahagi ito ng Palawan at napapalibutan ito ng dagat na mayaman sa isda at mga malalaking deposito ng langis. Dahil dito, pinag-agawan nito ng iba't ibang bansa. Ang mga bansang republika tulad ng Republikang Bayan ng China, Republika ng China ng Taiwan, at Vietnam ay inaangkin ang kabuuan ng kapuluan.
habang ang mga bansang Brunei, Malaysia at ang Pilipinas ay inaangkin ang iba't ibang bahagi nito. Matatagpuan ang kapuluan sa Timog Silangang Asya, pangkat ng Bahura at mga pulo sa Timog Dagat China. Mga 2 ang layo mula katimugang Vietnam at katimugang Pilipinas. At ang huli ay Panatag Shoal. Tinatawag din itong Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ito ay mas tamang sinasalarawan bilang isang pangkat ng mga pulo at bahura sa isang hugis atoll sa halip na kulumpoy. Ito ay matatagpuan sa pangpang ng Macau Field at Luzon, Pilipinas sa dagat Timog China, partikular ang dagat Luzon. Katulad din ng karamihan ng anyong lupa sa dagat, pinagtatalunan ang soberanya ng lugar na ito. Ito ay inaangkin ng Pilipinas, China at Taiwan bilang kanilang teritoryo. Sa kasalukuyan, nasa kontrol ng China ang shoal habang hindi pa naaayos ang problema tungkol dito. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pag-aangkin ng karatig bansa sa mga isla sa teritoryo ng Pilipinas sapagkat ito ay nagtataglay ng mga likas na yaman. Ayan mga bata, ngayon ay nalaman na natin ang teritoryo ng Pilipinas. Ngayon naman, mahalagang isa-isip at isa-puso ang mga iyong natutuhan. Kaya ito ang iyong mga dapat tandaan. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na naglalaman ng humigit kumulang na 7,641 na mga pulo na may kabuuang lawak na 300,000 kilometro kwadrado. Meron din itong 1,851 kilometro ang haba mula sa hilagang patimog at ang lawak naman nito ay umaabot ng 1,107 kilometro mula kanluran pasilangan. Ang bahaging dagat nito naman ay may sukat na 438,957 na milya kwadrado. Dapat natin tandaan, ang 70% ng Pilipinas ay binubuo ng Luzon at Mindanao. Ayan mga bata, nakakatuwang isipin na alam mo na ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Marahil ngayon ay handa ka nang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Sa gawain 1, tukuyin kung anong lugar o isla sa Pilipinas ang kinalalagyan ng larawang ito. Ilagay ang inyong sagot sa sagutang papel. At kung natapos mo na itong sagutan, dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Sa ikalawang gawain, isulat sa loob ng kahon ang tamang sagot batay sa sinasaad ng pangungusap sa bawat bilang. Magaling! Natapos na ang mga gawain. Ayan mga bata, binabati ko kayo at natapos na ang aralin na ito. Bilang pagwawakas, maaari mo bang dugtungan ito? Ang aking natutuhan sa aralin ito ay isulat sa papel ang inyong mga natutuhan. At para sa panghuling pagsusulit, kumpletuhin ang bawat pangungusap sa pamamagitan ng paglalagay ng tamang sagot.
pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon. At para sa ating pagninilay, maraming teritoryo ng Pilipinas ang inaangkin ng mga karatig bansa nito. Ito ay ang bunga ng pagkakaroon ng overlap sa mga teritoryong inaangkin ng ibang bansa. Kahit na buong mundo ay nakakaranas ngayon ng pandemya, hindi pa din nila pwedeng hayaan na may umangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya kahit ang kanilang mga buhay ay nasa panganib, hindi nila pinapansin ito dahil ang mahalaga sa kanila ay mabantayan ng maayos ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, para sa ating pagninilay, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makausap ang presidente ng mga bansang umaangkin sa mga pulo na nasa teritoryo ng Pilipinas, ano ang iyong sasabihin? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Minabati ko kayo mga mag-aral. Natapos na natin ang Aralin 3. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig.